Imposibleng hindi ito dumaan sa mga newsfeed niyo sa Facebook, kahit sa YouTube, or sa Instagram. Ito ang bagong Bluetti EB150 na power station. Bakit hindi tinawag na power bank? Compared sa power bank, ay napakalaki nito. Ang ibig sabihin, mas malaki ang maisostore natin na power from electricity dito sa device na to. Compared sa ating mga power banks na kung saan is handy at nadadala natin kung saan. Ito is imposible naman na pwede natin siyang bitbitin or kahit isama natin sa pagmamotor natin kasi sa sobrang laki niya at mabigat siya. Saan nga ba magagamit ang ganitong klaseng power station na kung saan parang sa itsura pa lang niya is parang tipong kahit pag mag-brown out na meron ka pa rin power supply. 3 months ago ay pinadala sa akin to ng Bluetti. At sabi ko, gagawan ko kaagad ng review. Pero sabi ko, ano bang sasabihin ko sa review kung hindi ko naman na ito-test pa yung kayang gawin nitong power station na to. So pinalipas ko muna yung ilang buwan at sabi ko, it's time na para gawan natin ng review itong power station na ito. Itong EB150 ay grabe, meron siyang 1,500 watts capacity, 1,000 watts rated power, at 1,200 surge power. At syempre, merong mga multi-outputs ito para sa mga various power needs. Ibig sabihin, kapag nire-recharge natin itong power station na to, is may mga iba't ibang klase ng way kung paano natin i-recharge at kung saan tayo kukuha ng power para ma-recharge itong power station na to. Nakaka-amaze na itong Bluetti EB150 ay pwedeng i-charge na nito gamit ang solar. Yung mga portable solar panel natin dyan na dinadala natin sa mga camping natin, mostly yung may mga ganito is yung mga bumabiyahe na merong mga nakakabit na mga solar panel sa mga sasakyan. Sila ang pwedeng mag-charge ng EB150 na to ng Bluetti gamit ang solar. Pwede rin tayong mag-charge sa mga normal na mga saksakan na meron tayo sa loob ng bahay. At syempre, dito sa Pilipinas ay uso ang brownout dito, 'di ba? Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa natin is talagang meron talaga mga surprise na mga brownouts. So, karamihan sa mga pamilya dito sa Pilipinas merong generator, 'di ba? Para mag-supply ng kuryente sa mga pamamahay natin habang brownout. Pero imagine, itong Bluetti EB150 is pwede rin kumuha ng power mula sa generator going to this device. Pwede natin siyang isabay during sa paggamit ng generator sa bahay kasi ang generator din naman is limited lang din naman ang kaya niyang ibigay na supply kapag brown out. Unless na meron ka talagang generator na napakalaki na kayang isupplyan yung buong bahay ninyo, pati yung mga aircon. Pero bibihira lang ang merong Pilipino dito sa Pilipinas nun. So ang kagandahan, meron kayong generator, and then kapag meron pa kayong Bluetti EB150 is pwede nyo siyang i-charge doon sa generator. Available ang mga kable nito para isaksak doon sa generator going to this device para makapag-charge tayo sa kanya and then magamit natin siya. Sabi ko bago ko review itong power station na to, kailangan ko muna siya magamit. Kailangan ko munang ma-maximize kung ano yung kakayahan ng power station na to. Madalas na nagpa-brown out dito sa lugar namin dahil nga tag-ulan at kumikidlat, tapos bigla-bigla na lang mawawala ng kuryente. Ito ang nagsalba sa amin sa bahay para masupplyan kami ng kuryente, para magkaroon kami ng electric fan, nakakatulog kami na maayos, nakakapag-charge kami ng mga cellphones namin, unlimited. Kasi kahit ilang cellphones ang i-charge mo dito, talagang kayang-kaya niya kasi isipin mo ba naman 1,500 watts. Itong Bluetti EB150 na to is up to 159 na recharge ka ng full battery ng iyong cellphone. So ibig sabihin, kapag nalobat ang cellphone mo, charge ka ulit-ulitin mo yun ng 159. Ganong kadami ang laman na power ng elektrisidad dito sa power bank na ito. Napakalaking storage ng kuryente ang meron itong Bluetti EB150 na to para mag-supply sa loob ng pamamahay. Sa loob ng pamamahay, ibig sabihin, kaya niyang ibigay yung electricity needs sa pamamahay tulad ng laptops, electric fans. Sinubukan din namin sa rice cooker, nakapagluto siya ng kanin, di ba? May kakayahan at kukunti lang ang nababawas sa power storage niya. Kahit yung mga kapitbahay namin
na during brownout nagkakanda ubos na di-discharge yung mga cellphone nila, is ito yung nagsalba sa kanila. Kaya rin niyang paandarin ang TV, yung mga flat screen na malalaking TV, so pwede rin. At ito pa, dahil 1,500 watts ang power station na to, at during brownout, wala tayong kuryente, naiinip tayo kasi wala tayong kuryente sa bahay eh. Imagine, yung wifi namin, sinaksak ko dito, so yung buong barangay namin or yung bayan namin is walang wifi, walang internet, pero kami sa bahay, may kuryente kami, nakakapag-provide siya ng ilaw, yung mga basic na ilaw, kailangan mo lang ng extension, din sasaksak mo yung mga lampshades nyo, kung anong klase yung mga portable na ilaw sa inyo, isasabit nyo lang, sasaksak nyo dito, may ilaw na kayo in an instant. At syempre, sinaksak ko yung wifi dito, at kami lang ang may wifi sa barangay namin. Okay, pag-usapan naman natin yung itsura, kumbaga yung interface o yung kung paano ginawa itong power station na ito. Itong power station na to is made of plastic, pero hindi naman siya plastic na marupok, kundi hard plastic. May kabigatan siya, pero kaya naman siyang bitbitin ng kamay. Kakangalay nga lang. Dadalhin ko siya sa biyahe, may kabigatan siya, pero titiisin ko yung bigat nito na dadalhin ko siya sa mga lugar na kung saan ako magka-camping para lang ma-provide yung electricity na kinakailangan ko. Kasi kapag bumabiyahe ako, nag-e-edit ako, syempre kailangan ko ng maayos na supply ng kuryente para sa mga gadgets ko, sa drones, especially kapag editing ko, laptop, dapat buhay yung laptop ko. E paano kapag napunta ako sa mga lugar na mga remote na wala talagang kuryente? Ito ang magsasalba sa akin. Dito sa harapan, napaka-simple. Simplified. Hindi siya ganun kahirap intindihin kahit na merong kasamang manual to sa box. Is parang hindi mo na siya kakailanganin kasi napaka-basic ng mga nakalagay dito. So meron tayong mga LED indicator lamps dito. So isa, dalawa, tatlo na meron yan. Itong pinakamataas dito na button is ito yung master power button na kung saan ipipress mo lang na matagal and then aandar na siya. At meron ditong parang LCD monitoring ng wattage niya, kung ano yung ginagamit mo na output, kung ano yung ginagamit mo na charger. Lahat yan naka-indicate dito sa napaka-simpleng LED na to. Tsaka meron ding monitoring dito ng kung gaano kalakas yung supply na binibigay niya habang nagcha-charge ka ng mga devices ninyo. And then syempre dito, AC naman, kapag nagcha-charge ka, mamomonitor mo rin kung gaano kalakas yung kuryente pumapasok dito sa ating power station. Merong tatlong button lang dito eh. Yung pangalawa is yung DC on. I-press nyo lang din siya ng matagal and then mag-on na siya. Kapag naka-on itong DC na to, is pwede nyo nang gamitin itong mga saksakan na to ng USB. Meron tayo dito nga apat na socket na apat. Okay. Kapag naka-on itong okay, DC on, ibig sabihin naka-on na yung DC output. Meron tayong socket 1, 2, 3, 4 at meron dito nakaabang para ito sa mga Type-C cable. Meron kasi mga cables na Type-C to Type-C, meron namang mga cables na USB to Type-C, and then meron namang USB to ordinary Android na saksakan. So pwede lahat dito yon. Ito naman nasa kanan, upper right side, is ito naman yung socket kung saan dito natin isasaksak yung kanyang charger. Ang charger is kasama na talaga sa package niyan. Kapag bumili kayo, meron ng mga choices ng klase ng kable kung saan nyo gagamitin at kung saan kayo kukuha ng energy source papunta dito sa charging ng ating power station. Ito, bihira lang naman na gumagamit ng ganito, pero may mga tao talagang gumagamit ng ganitong klaseng saksakan. Diba, napapansin nyo to, itong bilog na to, is sa mga sasakyan, yung may mga sasakyan dyan, is meron kayong ganito. Ito yung socket na kung saan pwede kayong maglagay ng cigarette lighter. Diba? Sa mga sasakyan, meron yan. Napakasimple, matte finish. Tapos yung simplified logo ng Bluetti, made of matte plastic. Dito sa handle grip niya is meron siyang rubber para hindi siya dudulas kapag buhat niyo kasi medyo may kabigatan to. So, masaya ba ako dito sa Bluetti EB150 na ito? Syempre naman, hindi nyo lang nakikita sa akin madalas, pero madalas ito nakakarga sa van namin. Kapag bumabiyahe kami, is nandun ito palagi. Na kung saan, kahit mahaba ang biyahe, nakakapag-recharge ako ng mga gadgets ko, ng mga drones ko, at kung ano-ano pa. Kaya gustong-gusto ko magpasalamat sa Bluetti talaga na pinadalhan nila ako
ng ganitong klaseng device na kung saan is magagamit ko talaga sa mga adventures ko, na pwedeng isakay sa motor or kahit nagamit ko yung van kapag nag-adventures ako. Wala na akong worries kahit papunta ako sa mga bundok ng walang kuryente. Wala na akong inaalala. Wait lang, hindi lang EV150 ang meron ang Blue Yeti ha. Napakadaming klaseng variants ng power station ang Blue Yeti. Kaya pumili na kayo sa website na to. Mabibili nyo to sa mga online na ganito. Pwede nyo siyang orderin, depende sa pangangailangan ninyo. Meron siyang 2 years na warranty. So kahit anong mangyari dito sa Blue Yeti ninyo. At syempre, kailangan natin magtanong-tanong sa mga hindi natin alam. Kaya meron talagang lifetime customer support itong Blue Yeti na ito.